Ay po, good afternoon po. Antayin lang po natin na iba before we start. Thank you. I guess start na tayo. So for today po, topic natin is demand and replenishment. So supposedly meron tayong gagawing vendor analysis at saka yung new data or updated data for PO creation. Pero medyo magagahol tayo sa oras So skip muna natin yan. And then kaya naman natin yung gawin sa mga susunod na araw or sunod na session. So proceed lang muna tayo sa next topic, which is demand and replenishment. So napakahaba po ng demand and replenishment, but then gusto ko lang i-target kung ano yung mga kailangan dito. So once again, if you're talking of demand and replenishment, it's more of demand management, more of planning concern, production planning concern, master scheduling concerns. Okay? Okay po. So ito po yung aking dating trabaho. So sa planning. Okay. So just to give you idea, ano bang ginagawa ng planning? Basically, kami po yung nagpaplano ng production.
Okay, kami yung nagbibigay ng instruction. Production team, ganito kadami ang kailangan nyo i-produce. Gantong part number yung kailangan kong unahin nyo. Okay? May demand ako dito na urgent. Kailangan natin yung ma-meet. Okay? So, yung mga ganong klaseng sitwasyon. Okay. So, kami ang ginagawa naming planning is a weekly plan. So, naka-establish yung aming weekly na plano and then yun, ibibigay namin yung planning table na yun sa team, sa production team. Bibigyan namin ng instruction what has to be done first, what part number has to be done first. And then hopefully, magawa nila. Kasi may mga cases na halimbawa, syempre dapat naka-layout na yung plano namin ng Monday. Dapat Tuesday, may part number na kami, may produce part na kami nung part number na yun ready for ship out. Kasi nga, posible magla-line down yung customer pag hindi namin nagawa on time. So, ganun ka-critical yung trabaho ni planning. Kasi imagine this, kung ang customer mo ay magla-line down, magla-line stop, magre-reklamo mga yan, syempre, magre-raise yan ng alarm. Or yung kanilang customer ay nag-line down dahil sa shortage ng parts natin. Okay, ang tawag doon tier 2. For example, ito tayo. Okay, ito yung ating customers. Okay, and then meron siyang customer pa na kanila. Customer ng customer natin. Okay? Siyempre ako fuse lang naman. Ang customer ko, halimbawa yung nagpuproduce ng fuse box. Then yung fuse box na yun, kailangan ni Tesla. Customer namin si Tesla. Ayan. So, syempre, halimbawa, nag-line stop si Tesla dahil sa fuse box na kailangan. So, unang sisi, ito, ipapasa, line stop kami. And then, syempre, bakit nag-line stop? Kasi kulang yung fuse na binigay namin. So, babalik din sa amin yung problema. Ngayon, ito yung malala. Normally, sa isang production, 10,000 per day yung bayad pag nag-line stop. Halimbawa, ang customer namin si Tesla, ifa-fine kami. Magkakaroon kami ng fine, ng penalty dahil sa hindi kami nakapag-support, hindi kami nakapagbigay ng fuse. Okay? So, ang bayad na 10,000 per day. Ngayon, imagine, ilang araw. So, ganun ka-critical. Halimbawa, yung kailangan ko siya ng Tuesday, kailangan ma-meet yan. Kung hindi namin ma-meet, 10,000 kada araw, given may transit time pa. So, kami, halimbawa, papunta kay customer na to, nasa US lang din. Ito, nasa US, ibang state. So, sabihin natin 1 day transit time. Ito, 2 days transit time. So, mabigay namin siya ng Tuesday, aabot siya ng Wednesday, line down pa rin yung customer namin. So, kailangan namin siyang malaman ng maayos kasi ganun kamahal yung line stop. So, imagine 10,000 per day, multiply mo sa 50 pesos. So, that's 500,000 kung hindi nagkakamali. 500,000 kada araw. Maliit pa yun. Okay, may mga customers na mas malaki pa dito yung penalty and besides, ikaw ay makaka-apekto to dun sa vendor scoring sa'yo. Okay, questions? Ganun ka-critical yung trabaho ni planning. Okay? So, ayan. Ito yung kailangan natin maiwasan. Pag indicator daw po ng hindi maayos na process, hindi efficient na process, yung laging overtime. So, pag nakakita kayo ng company na OT, may problema yon. Okay, either wala silang enough capacity, yun yung reason, or nagkaroon ng problema sa materials, nagkaroon ng shortage, ganyan. And then, mamimiss natin yung delivery ng customer, mataas na cost, may mga premium cost, may tinatawag tayong international payment, international priority, expedite shipments, ayan. And then, syempre, opportunity cost reduction ng ating operational performance and financial support performance. Questions? Any questions related sa planning? Before, sana ano nyo na to, nabasa nyo na ng konti. Any questions po regarding planning? Guys, kahit na anong klaseng question related sa planning.
Guys? Hi po. Guys, pakinig ako. Any question po related sa planning? Okay, wala daw. Sure kayo? Kahit na anong question po related sa planning. Okay. Okay, ako po ay planning sorry, anong question mo? Ngayon lang nag-planning. Yes, apa, ngayon pa lang po nag-start. Yes. But any question po regarding planning na trabaho or ginagawa ng planning? Sure kayo, guys? Okay. Sige. Okay. So, tingnan natin. Again, hindi ako magpo-proceed sa kung ano yung nakalagay dito sa lecture natin. Ano? Gusto ko lang kung ano, i-hit kung ano yung mga kailangan. So, tingnan natin kung ano yung mga key activities ng planning base sa aking sa emails ng aking mga kasamahan. Okay? Ako actually I think 5 years ako sa planning. Tapos lumipat na ako sa analytics. Okay. So, tingnan natin. Ito po. Ito yung kalimitang trabaho ng planning. Ulit, tingnan natin. Okay. Ito. If you're familiar with Wuhan, virus, COVID. So, kailan ba nagsimula yung COVID na yun? Dito sa Pilipinas. February, March. So, syempre, kami, may customer kami sa China. So, December pa lang, kailangan ready na kami. So, ayan. Uy, sa akin ako pala yung nag-initiate nito. So, ito po, ayan, may mga materials kami na kinukuha mula sa China. Okay? And then may mga customers kami mula sa China. So, sa tingin nyo, ano yung nangyari? Or, nangyari nung panahon na yun na may virus, may outbreak sa China. Either gusto ng customer, di ba, na kumuha ng parts sa mas maaga. Tama? Kasi gusto na nila mag-prepare ng stocks. Or, i-hold lahat ng shipment papunta sa China. Kasi shutdown sila. Okay? So, mga ganun. So, tingnan natin. So, role ng planning. Tingnan yung sitwasyon. Okay? So, kailangan daw tingnan if yung mga parts kaya nating i-produce. Ayan. And to avoid any line stops. So, ayan. So, yan yung mga responsibilities ng planning. Okay? So, kailangan i-anticipate lahat ng mga problema and then masuportahan yun. Okay, magkaroon ng plan. Hanap pa tayo ng iba pa. Forecasting. So, forecast, kailangan kami, kine-question namin yung mga forecast din na pinoprovide ng sales. Ito halimbawa, pinrovide ng sales or inside sales sa amin. So, kailangan naming malaman kung ano yung mga ipaprioritize namin parts, given na hindi naman namin nakikita sa system lahat ng demand ng customers. Okay? Like for example, tingnan natin yung forecast na binigay ng sales. And then, i-connect ako sa system namin. So, this time, tuturuan ko kayo magbasa sa SAP. Okay. So, ayan. So, nag-provide sila ng mga part numbers. And then, ito daw yung forecast nila. Sorry, ito yung mga forecast nila. Ito yung mga customers namin. Okay? So, ngayon, pinrovide yung mga forecast na yan. Yung mga backlogs din or mga delays namin. Pero kung titingnan mo to halimbawa sa system namin, so medyo matagal na to December. Extend natin ng konti. Sorry. Hanap tayong latest kasi this is from from May. So hindi na siya ganun ka-visible sa system. Hanap pa tayo ng latest.
ito. Okay, hold on na. Da-download ko lang. So, kami as planning, hindi lahat namin nakikita yung demand sa system. May mga binibigay lang sa amin na forecast na naka-Excel file. Tapos, kailangan namin i-prepare yung supplies or replenishment namin dito sa base dun sa forecast na yun. Even if it's not true or magkatotoo or sumobra. Okay, tingnan lang natin na. Ina-open ko lang. Okay. Kasi most of the time, ang mga sales kasi nag-overcommit. Sinasabi nila na masyadong or ito yung demand, kailangan. And then, but in reality, hindi naman ganun kadami yung nare-receive namin sa system. So, as a result, nagkakaroon kami ng maraming inventory. Okay, let's have a sample. I think it's, yan, nag-open pa po yung aking Excel. But then, sige, proceed tayo. So, responsibility po ng planning is supply and demand. Okay? Kailangan ma-ensure namin, mabalanse namin yung demand versus the supply. Okay? Through our schedule, through our plans. Supply, meaning ito yung inventory, ito yung replenishment namin. Demand, this includes the forecast, this includes actual orders na nasa system na. Okay? So, let's have a sample nito. So, ito extended sa 2021. So, magandang example to. Tingnan natin itong part number na to. So, ito yung monthly demand. Malinaw? So, 500,000 pieces. Ito, by January 2021, February 2021. So, sa palagay nyo, available na ba siya sa system namin? Ito yung forecast. Siguro itong mga November, December, available na. Pero may mga cases na kagaya nitong January, binigay lang sa amin, ito yung tansya ng sales na forecast. Ito yung tansya ng sales na magiging demand na customer. So, kung titingnan natin sa system, tuturuan ko kayo magbasa. So, that is from Korea. Ang aming plant code sa Korea ay KR1. Again, mag-vary siya industry to industry. Then, tingnan natin yung stocks. So, kung mapapansin nyo, ito. Kita nyo yung 480,000? Or ito, 480 nung December. December, kita naman no, order. And it's a negative number dito. Kita nyo yung negative sign, guys? Okay. So, ibig sabihin, demand siya. Consumption. Okay. So, may demand daw po that is from Korea. Itong customer na to, 480,000. Balikan natin yung forecast. Anong forecast sa December? 496. Tama ba? 15.pxcn. 15.pxcn. 496. So, anong ibig sabihin yan? Naka-place pa lang sa amin 480. So, posible may additional orders pang ma-receive. Pero at least, close. Close na. Di ba? Almost the same. Minimal na yung difference. Okay? So, nagkatotoo yung forecast. And then, come December or come January, 480,000, 499 yung forecast nila, which is good pa rin. At least visible na. So, madali na yun sa planning. Imagine, shipping from Mexico to Korea, gaano katagal? Siyempre, via boat pa siya kasi pag boat, mas mura. Okay? Kasi consolidated or sama-sama siya eh, pag boat shipment. Kung nakakita na kayo ng containers, yung containers na yun, ito po, halimbawa, ito yung containers ng lethal fuse. So marami yung fuses, maraming laman yan. Ito yung container ha. And then kung ilalagay siya sa barko, sorry, nawala. Ito yung container namin nung nung LF. Okay, ayan. Sorry, nawala. Okay, hindi ko siya Control Z. Okay, sige lang po. I-erase ko lang to.
Okay, ulit-ulit. Okay, so ito yung container ng LF, ng lethal fuse namin. So nagko-contain siya ng fuses. And then, syempre, nakalagay siya sa barko. Ito yung barko. Hindi lang naman amin yung sakay ng barko na yun. Ang barko na yun ay nagko-contain din ng other containers mula sa iba't ibang kumpanya pa. Okay, yan, patong-patong sila dyan. Okay, so ibig sabihin, parang hindi lang kami yung nagbabayad dun sa barko. Okay, parang rumerenta lang kami dun sa space na yun para madala yung aming shipment na yun papunta mula Mexico papunta sa Korea. Okay, so kaya kailangan naka-boat shipment, naka-ocean shipment kasi nga mas mura. Okay, and then good thing nga, balikan natin to, 480. Pero kung mapapansin nyo yung December or yung February, may nakikita na ba kayo negatives dyan sa February? Meron na ba? Wala pa. Ibig sabihin, hindi pa napasok yung demand. Okay, pero mataas yung chance na mag-materialize yung forecast na 496 or almost the same as January. Nakuha? Pero anong responsibilities ni planning? Si planning, pinaplano na niya yung replenishment. Pag sinabing replenishment, yung resupply ng stocks. So, ito po yung stocks namin, 322,000. OISL, kung mapapansin nyo, ito yung padating na parts, ayun, stocks in transit. Okay? So, si planning, nagplano na siya long time ago na kailangan 420,000, dumating siya December. Okay? And then, ayan, may another plano siya, kaso wala pa sa boat, hindi pa nakakarga or plano pa lang, 544, dadating siya ng 1/6. Dadating ng 1/6. January 6. Malinaw po. Questions? Wala. And then, syempre, tinitingnan niya rin yung forecast. Okay, mukhang nagkakatotoo yung forecast. Once a month lang yung shipment namin sa Korea. So, nagpaplano na rin siya ng replenishment sa mga susunod na buwan. So, 544, 544, 544. Sir, bakit po 544 given na yung stocks or ang forecast lang naman ay 496? Siguro, dahil sa may other customers na hindi kasama dito sa forecast or base sa sales result or sa shipment result, mas mataas yung na susupply namin or na sales namin kesa dito sa forecast. Okay, so that could be the reason kung bakit mas mataas yung i-replenishment plan kesa sa kung ano yung nakalagay sa forecast. So once again, itong planning, it's more of a diskarte. Ano yung gagawin mong diskarte para makip mo yung balance between your supply and your demand? More questions? Yes. Yes. Okay. Overshipment? Okay. So, ma-maintain yung balance ng forecast versus ano. Okay. That is quite challenging. Kasi one, kailangan ng control sa production. Kung ano yung plinano, kasi ito yung mga cases eh. Kung ano yung plinano ko, kailangan yun din yung ma-produce. Kaso, syempre, hindi ka lang naman nagpaplano ng isang material. Diba? So, posible, maraming materials kang pinaplano. So, posible na yung isang part number na yun, over production sila. Yung isang part number, less yung production. So, kailangan mong ma-ensure yung strict compliance. Pero napakahirap na magawa. Sabi nga namin sa planning,
we cannot have the best of both worlds. Okay, anong ibig sabihin nun? One, gusto namin syempre ng, sige, ilagay natin dito. Or we want to achieve the best of both worlds, para ganun. Or ganyan. Have best of both worlds. One, ang unang world namin tinitingnan dito is yung supply or inventory versus yung fulfillment namin. Gusto namin na less yung aming inventory, pero gusto namin fulfill 100% yung demand. So, the only way to fulfill that 100% demand is magkaroon ka ng malaking inventory. Kasi once na may malaking inventory, tamang material, fulfill mo lahat ng demand, tama? Fulfill mo lahat ng forecast. Ngayon, kung less lang yung dapat yung inventory mo, paano mo mapufulfill yung demand or yung forecast? Kaya po sa yes, costly. Kaya po ang goal namin, dapat less lang yung inventory. At the same time, with given na less yung aming inventory, we must fulfill almost all of customer requirements. Okay, so that's the challenge. Yun yung mahirap dito eh. Kailangan mo balansehin yung dalawang mundo ng inventory at fulfillment. So given your case, ganito kasi. Kung babalikan natin, bakit ba nagkakaroon ng overproduction? Tama? Nagkakaroon ng overproduction. One, it could be mix issue. Ito lagi sa amin eh. Mix issue. Ito yung mas gusto kasi ni production ng long run. Matagalan na run kesa dun sa putol-putol na run. And then it could be also be lack of communication. Lagi, hindi alam ni production kung ano yung uunahin, ano yung isusunod, ganyan. And then yung sequencing, that could be also a factor. Ngayon, with regards to your question na overproduction and then relationship niya sa sorry, ano nga po ulit yung question? Alitin natin. Medyo nalito ako din. Ano po yung question ulit? Relation. May ensure? Okay. Okay. Yes. Forecast is always wrong. Yan yung kauna-unahan nating kailangang may consider. Forecast is always wrong. Na-discuss naman natin yan previously. Tapos, ang forecast, it can only be used as your basis for production planning. Okay? So, paano maiiwasan yung overproduction? Napakahirap. Okay. Yung kami, kahit na kami ay may metric, kumbaga sa production, we have two kinds of metrics. Tingnan natin para mas makita nyo. May dalawang metrics kami for production. One is yung tinatawag naming, tingnan natin to, yung volume versus line production. So yan, ito yung plano namin for last week 45. Ito yung coverage ng week namin. Malinaw? Then ito yung mga part numbers ng line na to. Yung product line na yan. Ito yung plano namin. Okay? Focus lang tayo kahit yung first dito sa una. Kahit dito lang po tayo mag-focus. Okay? Ito po yung product line. Ito yung mga materials under that product line. Malinaw po doon. Ngayon, last week, ito yung plano namin. Ito yung dapat na gawin ni production. Malinaw. Kayo po as planning, kayo ang gumawa nito. Gusto ni production, less lang yung
yung materials na ipoproduce. Less kind of material, less variety of materials. So, sinunod naman niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lang. Ibig sabihin, 6 changeovers lang. Kung isang machine. Okay? Ngayon, anong nangyari? Ito ang produce na production. Na-miss niya 1,200 para dito. Nakuha. Na-miss niya, nag-overproduce siya dito. Bakit nangyayari yung overproduction? Kung minsan kasi gusto nga long run. Sabihin natin sa isang run para mas efficient, ayan, makakadami tayo ng production. Even kahit na 5K lang yung kailangan ko, 6.5 yung produce ko, o di gamitin mo yung tira sa mga susunod na pangangailangan, kumbaga. Okay, sunod na plano. Similar dito. Ito, overproduction. Wala naman akong plano for this week, pero nag-produce na ng 651. Malinaw? Ito, missed production din. Bakit? 10, then 9.5. Nakuha po. Ito, overproduction. Ito, overproduction. So, nangyayari talaga yung overproduction. Pero kami, mini-measure namin siya in 2 ways. One is yung tinatawag naming volume attainment. Then the second one, tinatawag namin siyang line attainment. Kung titingnan natin yung volume, we're comparing 76 versus 91. That's the total. Ito, 76 versus 91. So, volume. Line attainment, gaano karaming part numbers yung plano ko? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yung aking plano. Okay? Ilan dun sa mga plano ko yung na-produce nila? 1, 2, 3, 4. Apat lang. Ito miss pa. So, 4 completed. So, ibig sabihin, yung line niya, line attainment, tawag sa kanya, 4 out of 6. 66% lang dapat yung line attainment. Pero yung volume, ito, 91 versus 76. So, with the regards sa question, so again, ito yung metric namin, 2 ways. Pero either way, hindi nag-exist talaga yung overproduction, overbuild. Kaya po kami sa planning, kailangan, kung minsan, kine-credit namin yung kanilang production and kino-compensate namin siya sa mga susunod na plano namin. Yung mga misses. Ganito po kasi pag-planning. Pag-planning, you're not just planning for 1 week. You're not just planning for next week. Kailangan mo ring magplano for the following more weeks. For example, ito. Tingnan natin. Oops. Again, ngayon po, makikita niyo naman yung week. Ito po yung current week. So, kung mapapansin nyo, may mga missed production na kami dito. Okay? Pero syempre, may mga na-overproduce yan. Kami, nagpaplano kami, not just for a current week or 2 weeks or 3 weeks. As much as possible, maplano na namin siya ng malayuan. Bakit? Kasi nga, may mga raw materials tayong kailangan ng mabili. Hindi siya magdadrive ng requirements dun sa raw materials na yun kung wala kaming plano. Okay? So, syempre, si buyer naman, hindi naman siya basta-basta na lang ang bibili ng supplies kasi kailangan may requirements. Okay? So, yun. Napakahirap po na iwasan yung overproduction. Kahit na anong metric yung gawin mo. Kasi nga, may mga times na yung may mga restrictions sa production, may mga mas efficient na way sa production na hindi familiar si planning. Okay? So, ayun, tamang pag-uusap lang. Yung kalimitan, paano natin i-compensate yung mga misses, paano natin makikredit yung mga overproduction. And then, syempre, kayo kung may overproduction, so kailangan mo mag-adjust ng mga replenishment. Pwede kang mag-support na mas maraming requirements. Di ba? Or pag naman may mga misses, you have to communicate that with the customer service, with the customer. Paano yung mga adjustments na gagawin. Okay? So,
Ayan, in relation sa forecast, kalokohan ng forecast. Alam naman nating mali. So, anong ine-expect natin sa forecast na siya ay tama? Hindi. Okay, mali lagi ang forecast. Okay, but then that could serve as a basis para sa ating planning. Okay? So, ma'am, ano po yung sagot ni Sir Lex dun? Si Sir Lex kasi more of sa quality siya dati and logistics. Mm. Kasi wala talaga tayong magagawa dun kung ako ang tatanungin. Kahit nandiyan yung communication, wala. Sabihin na lang na, ah, ikaw as planning, anong adjustment na gagawin mo kung ganun yung nangyari? Okay, mahirap kasi talaga maiwasan ng overproduction. Hindi naman natin puwedeng basta tanggalin na lang yung saksak ng machine kung nag-produce na 'di ba ng mas marami. Yep, and then diyan pumapasok din yung aming mga measurement. For example ako, ah, 'yan, maipapakita lang ako sa inyo mabilis. Mine-measure ko sila dun sa overproduction and in relation sa sales. Okay. Sorry, tingnan natin 'to, ha. Ito nire-report ko sa kanila weekly, ginagamit din ng management and then mga senior directors namin. Ito ginagamit namin 'to for analysis. Bakit halimbawa nag-grow yung inventory namin, ayan, or bakit bumaba yung inventory namin against our expectations. So tingnan natin 'to. Medyo mabagal lang. Okay. But then again, sa planning, once again, planning po, it's more of diskarte. Okay? Okay. So meron ako ditong portion whereas I'm comparing sales versus the forecast and then plano versus the production output. Ito. Okay. So, sana nakikita nyo na yung screen nag-a-update. Yes, yes po. Okay. Nasisisi. Sa amin kasi walang sisihan eh. Pag ganun. Accountable. Okay. Okay. Ibang case yun. Pag mabilis yung spoilage, doon production ng aming sisisihin kung ganong case. Kasi especially kung hindi naman kailangan tapos magpo-produce sila. Okay. So, accountable doon ang production, hindi na ang planning. Kasi ang planning, nilagay lang yung plano, then kung walang magiging consumption, tapos na-overproduce ni production, wala na tayong magagawa doon. Ayun, pero not sisi, pero accountable ang production doon. Kasi kami name-measure din kami yung mga excess and obsolete na yan, mga labis na stocks. Kasi may implication siya dun sa financial statement namin. Okay? Ayan, so basta hangga't maaari, walang term na sisi. So as much as possible yung mga accountable. Ayan, kasi you're working as a team. No, hindi, pero okay lang naman. Ayun. Okay. So, tingnan muna natin 'to. So, ayan, I'll be comparing the finished goods kasi yun yung usapan natin. And then, ayan. So, mahirap pala makita dito. Okay. Dito na lang tayo. So, last October, ito yung naging result namin. Ito, kino-compare ko yung production plan. Ito yung plano, kada line. Ito yung actual na na-produce sila. And then, ito yung
quantity na difference, and then ito yung dollar value. Kasi kami hindi sapat na makita namin yung quantity lang. Kasi posible na mahal pala yung mga fuses or mga bagay na produce nila na overproduce. Ano, like for example, this case, aftermarket. Ito po yung, kung familiar po kayo sa mga aftermarket, ano ba magandang example nito? Mga retails, mga nakapack na po. Na halimbawa, mga ballpen na nakapack. Ayan. Or mga typewriting na nakapack. Nakalagay lang sa plastic na pang ilang peraso lang or 10 piso halimbawa. Ganun po yung concept ng aftermarket. Ayan, unlike OEM, ang OEM naman po ay yung maramihan, isang box. Halimbawa, isang box ng typewriting. Okay? And then aftermarket yung retail na typewriting. Okay, so kung mapapansin niyo po dito, 38 pieces lang. Pero ang impact niya ay $241,000. Tingnan niyo naman itong padalawa. 308, 360 yung aming plano sa kanya for the whole month of October. Nag-produce ng 355. Less quantity. Pero malaki yung dollar value. This is because of the mix issue. Posible may mga items silang produce na masyadong mahal. Mas malaki yung naging overproduction. Mas malaki yung production kaysa sa plan. Pero mahal. So that's why ito yung impact niya. Okay? And then, kino-compare namin siya dito. Halimbawa, ito. May mga cases kasi talaga na, kagaya po nito, nag-overbuild tayo. Pero, nakabenta naman tayo ng marami kumpara sa forecast. So, parang na-offset lang. Na-gets? Parang balance lang, na-offset. So, nagamit mo naman yung overproduction na ibenta mo rin. Nakuha po. Nakuha guys? So, ganun yan nangyayari. So, that's why, kung planning ka, syempre, wala nang sisi-sisi or wala nang, hindi mo naman mababacktrack pa. Kasi parang, ano na yung gagawin mong action given na nangyari na yung overproduction. So, ako, hanap ako ng customer. Kukontakin ko si customer service, may stocks na ako nito. Pwede ba i-communicate mo kay customer kung pwede na nilang kunin to? Sayang kasi yung benta. Nagets? Sayang kasi yung na-produce ng parts kung hindi pa na i-consume. Nakuha po. Kasi in the future, posible may mga orders na dun. Pero halimbawa, may mga orders na for 23rd. May stocks na ako ngayon. So, sasabihin ko, customer service, can you contact the customer that we have already stocks for that part number? Can they pull in their orders for due on November 23? Okay? Gagawing November 9. Diba? So, make the most of what you have. Nakuha? So, yun yung ginagawang adjustment ni planning ngayon. Okay? Kaya nga, sabi ko sa inyo, it's more of discarding planning eh. Okay? Questions? Nakuha po yung sitwasyon? Okay? So, ano yung gagawin mo ng adjustment? Given na ito yung naging sitwasyon. That's the heart of planning. Okay. So, yan nga. Demand versus supply. Ito yung planning table na aming ginagawa. So, kami, kung mapapansin nyo, maayos yung build plan namin dito. Fixed number. Pero ito, halimbawa, 1415. Ito po, hindi pa plinano ni planning. Ito'y derive ni system. Okay? So, tingnan natin yung part number na yun. Bakit siya nag-drive? So, si planning po, lahat ng part number na ito, chine-check niya. Chine-check niya mula dun sa source plan, gaano karami yung plano ko, ano yung replenishment plan ko papunta sa ibang mga distribution centers. Tingnan natin to ha. So, ang source plant namin is M4. That refers to Mexico. Okay. So, once again, i-validate natin is, ayun, i-validate natin kung plano ba niya talaga yun or dinerive lang ni system. Ang maganda kasi dito sa SAP,
si system tumutulong na siya sa'yo sa pagpaplano. Pero syempre, kailangan mong i-adjust yung quantity. Kung mapapansin mo, alanganin yung quantity. 44 pieces, given sa isang box, sabihin natin 20,000 pieces. So, alangan yung quantity. Tama? So, ang gagawin ni planning dyan, ganito lang. 840, 1, 2, 3. Then, i-delete na yun. Ayun, nag-change. Nakuha? Pero syempre, hindi ko siya isisave kasi masisisi ako. Okay, so once again, tingnan natin yung part number na yun. So that's 15 XPB. So ito po yung mga plano niya. Ito yung mga plano. May past due. Gano'ng karaming stocks ngayon? 1.5 million pieces. Ito yung source plan. Malinaw. Ang ibig sabihin ng mga negatives niyan, mga either replenishment or customers. Kung mapapansin nyo, ito yung mga customers namin. Okay? Then kung mapapansin nyo dito, may CN2. Ito yung mga distribution centers namin. Bakit siya negative? Kasi replenishment. Mula dito sa M4, dadalhin namin yung stocks papuntang China, CN2, papuntang Hong Kong, F1, papuntang NL2, Europe. Okay? Kaya po siya negatives. Okay? So ito po, 158. Anong date ngayon? 11/9. Anong tawag dito ngayon? 11/3. This is a past due. Missed production yan, 158 pieces. So dapat 2 weeks ago, ready na ang stocks. Pero ano nangyari? Hanggang ngayon, hindi pa natin napoproduce. Tama? And then this week, dapat may 1.5 million pieces na tayo. Bukas. Questions? So, kung titingnan mo dito, ito yung ating inventory. 158, 1.5 million plus 128, 158, so 1.6. 1.6 minus 2, 1.5. 1.6, okay. So, ito yung ibig sabihin ng tirang inventory after the consumption. Okay? Okay po? So, ito yung 840 natin. Nasaan pa ba yun? Hanapin natin yung kanina. So, kung ano napansin niyo dito? Guys, nababa yung inventory level. Nakukuha? Nakukuha po. Bumababa yung inventory level. Anong dati ngayon? Anong dati? 1.5. Tapos marami tayong negatives dyan. Bumababa yung inventory. Ito, alangan yung quantity. Ito po derive ni system. Derive ni SAP. Or ginawa ni SAP para tumaas yung aming inventory. So, kayo as planning, i-correct nyo to. Yung mga quantity na yan. So, for example, gagawin siya 840,000. Ito rin, derive ni system. Kasi alangan yung quantity. Nagre-reduce kasi yung inventory. Kaso wala pa siyang enough build plan. Nagigets? Questions? So, katulong nyo dito sa system. Okay? Questions po? Ngayon, if we go dun sa ating mga replenishment, for example, ito, CN2, 240,000. Pag chinek natin siya, 56. Anong ibig sabihin, sir, ng 56? 56 days yung ating transit time or route time or yung travel time. Sabihin natin ganun, travel time mula Mexico to China. So siya China. 56 days. Ibig sabihin, nakaload siya sa boat shipment. So, 11/9, aalis namin ngayong araw na to. Dadating sa China, 1:05. So, balangin natin. Aalis siya ngayon, dadating siya 1:05. 56 days. 1, 2, 3, 4, so on so forth. Okay, nakuha? So, yung difference niyan, hanggang dun sa 1:05 na yun, ay 56 days. Questions? Ngayon, kung titingnan naman natin yung China, hanapin natin yung 240. Ang ibig sabihin nito, nakalagay na sa boat shipment or in transit na yung stocks natin. Pero yung ano napansin nyo dito, guys? Ano napansin nyo doon?
Ano napansin nyo dito sa ating inventory situation? Available quantity. Anyone? Guys? Sige, magkakala ako. Okay. Ano pong ibig sabihin ng negatives dyan? Ito po, sa banda dito. Again, ito yung demand natin, ito yung replenishment o positive. Yung padating 120 sa 12.9. Kaso dito, bakit nagne-negative? Anyone? Sige. Anyone po? Sir James Mark? Sa palagay mo, bakit nagne-negative dito? Kahit po sa group chat. Sir? Okay, Sir James? Hello po. Pakinig po ba ako? Okay. Sir, yung pagkakatanda ko po kanina, dumating or nakuha na ako ng customer. Okay. So ito po yung mga demand natin, mga orders. Ayan o, ito yung due date. Ibig sabihin, dito nila kailangan yung orders. Okay, malinaw po. So sa ngayon, may 710,000 tayong stocks. Ito may mga consumption dyan. Okay, pero ito, kung mapapansin nyo, 120,000, dadating siya 11/11. Okay? So tataas yung ating inventory, 376 plus 120, 496. Nakuha? Kaso dito, ito yung consumption niya for the next couple of weeks bago dumating yung additional 300,000 na replenishment. So tumaas na yung inventory. Nakuha po. And then, may demand ulit dito. Tapos, nag-negative na ang stocks. Pero may 240 kang padating on December 2. Kaso, mukhang hindi sapat yung 240,000 kasi kung mapapansin nyo dito, nagne-negative na siya. Nakuha? So, kung kayo, okay. So, bakit po kaya nagkakaroon ng negatives dito? Anyone? Okay. Kasi mas mataas yung ating demand kaysa sa ating magiging replenishment. Okay? Ito, kung isasum mo to, may 120,000. Ibig sabihin, makukonsume na agad yung 120 dun. Ano, plus 120. So, kung demand, tingnan mo sa demand for that week, 12 to 7. Tingnan natin 12 to 7. Kung 1 week siya. December 2 to 7. So, that's a week lang. Tingnan mo ang demand niya. 120 plus 60, 180. 180 plus 20, 200. 200 plus 60, 260. Plus 58, plus 18, plus 120. So, mas mataas na kaysa dun sa mga replenishment plan mo. Nakukuha. Nakukuha po. That is the reason kung bakit magkakaroon dito ng negatives. Ngayon, all of the shipments ngayon na ito ay naka-put shipment. Ibig sabihin, mahaba talaga yung transit time. Okay? So, nasaan yung 240 natin? Ayun, wala ng stocks. Yun. Dadating siya ng 240. Sorry, yung 16 natin. Ito siya. Ito pa lang yung kanina nating nakita sa source plan. Ngayon, kung kayo po ay planner, ano yung gagawin niyo dito? Critical na ba yung part number na to? Critical na ba yung sitwasyon natin dito sa mga customers? Anyone? Anyone? Critical na ba yung sitwasyon natin sa mga customers? Guys? Critical na po ba?
Yes po. Malinaw, yes, critical na. Nagsho-shortage na tayo. So kung kayo po ay planner, ano yung gagawin mong adjustment dito? Ano yung mga gagawin mong action? Kasi maganda na magplano ngayon. 11:09 pa lang. Given na nakikita mo na dito na kailan ba mag-start yung negative? Dito, 11:30. So, ilang weeks na lang magne-negative na. So, ito kasi sa planning, kailangan hindi ka reactive, kailangan proactive ka. Kailangan alam mo na yung sitwasyon, and then i-prepare mo yung sarili mo, or i-prepare mo yung magiging action mo bago pa lang mangyari yung mga ganitong cases. So bago pumunta, bago makaabot tayo sa 1:30, bago magiging siyang critical, ano na yung gagawin mong action kayo as planner? Replenishment. Okay. Magdadagdag tayo ng replenishment. So sa ngayon po, 56 days yung ating transit time mula Mexico to China. That is via boat shipment or via ocean shipment. So kung ako ngayon, mag-ship ako ngayon via boat, hindi na siya aabot ng dito. Tama, sa 11:03. Okay. So ano po yung gagawin yung action? Papaano yung magiging replenishment plan niyo? Yes, go ahead po. Yun, ilagay niyo yung sarili niyo as planner. Kayo ang may hawak ng linya na 'to. Yeah, kukuha sa ibang distribution center. So titingnan natin. Yan, may stocks, kaso negative din. Nakuha? Wala tayong makukuhanan dito. Kulang din 'to. Ayun na, nagne-negative na rin sila. So yes, pwede yun. Kukuha ako mula sa ibang distribution centers, dadalhin ko sa China. Pero that is not possible on this case. Ano pa ang other option? Yeah, isip lang kayo. Ano yung gagawin mong action? Kayo ang planner. Yes. Like? Like? Okay, yes, that is possible. Mag-air shipment tayo. So that will take 14 days. So kung may stocks tayo ngayon, gaano karami yung stocks natin? 1.5 million. Sabihin na 1.5 million. Pwede ko siyang mag-ship ako ng minimal quantity. Halimbawa, 240,000. 14 days yung aming transit time. So kung mag-ship ako ngayon, dadating siya 23. Ano mangyayari doon? Okay, ganito po ang mangyayari. So tandaan niyo yung itsura ng CN2 Yan. Yan po ang itsura niya. Okay, so yung suggestion ni ma'am na air shipment, ganito yung magiging sitwasyon. Pipili lang ako ng isa. Saglit lang ha. Ayoko kasing sirain yung kanyang replenishment. Ito. Saglit lang. Kasi hindi to aking part number. So, ayokong sirain. Gagawa akong paraan para makita nyo kung anong itsura. Okay. Bahala na. Shit, lalabas kasi yung pangalan ko dito. Okay. Saglit lang. Okay, gagawa lang ako ng paraan dito para makita nyo kasi mabilis lang to guys. Saglit.
Kasi kami as planner, ayaw namin pakialaman yung gawain ng iba. Kasi ito, kanya-kanyang assignan. Ayan, no choice. Okay. Sige, bahala na. Okay. So, ganito yung mangyayari, guys. Naku, makikita kasi yung pangalan ko. Okay. Copy. Ayun, no. May problema kasi may lalabas yung pangalan ko. So, ayaw kong baguhin. Pero, sige. Para lang makita natin. Paano ba? Okay lang gamitin ko ang plant para lang makita natin na yung kung ano magiging itsura niya. Yung suggestion ni ma'am na air shipment. Gamitin ko tong planta na to. Ayan, may mga pwede akong i-delete. So, ayan, imagine nyo mga negative yan. Ito malaking negative. Sorry. Ito po, guys, malaking negative yan. Sabihin natin, kagaya na nasa ibang plant, CN2. Ngayon, ang plano ni ma'am ay mag-air shipment. Sa amin, 14 days yung air shipment. Ibig sabihin, dadating siya ng 11/23. Okay, sige, para makita niya. Anong itsura ng 11/23? Positive pa, 46. Tandaan niyo, 46. 46,000 yan. Ngayon, ganito yung gagawin ni planning pag nasa CN2 tayo. Ito, gagawin niyang 11/23. Sorry, 11/23, 2020. Transit time, 14 days. Nilagyan ko to 120,000 or 240,000. Ito, diskarte, gano'ng karaming quantity. Kailangan yung basahin yung system. And then save. Ano nangyari? Nakuha? Tumaas yung supply. So imagine kung ginawa natin siya dito sa CN2. So posible, ito, tataas yung supply ko dyan. Ito, hindi na magne-negative or magiging less na yung negatives. And then sa M4, tingnan natin yung nangyari sa M4. Ito siya initially. Nakita? So ayun, ito yung create nating 240,000 papunta dun sa plant na F1. Sana nagets na, hindi ko lang siya magawa sa CN2. Dun sa plant na critical. Okay? So which is mukhang kaya pa namang i-support base dito. So yes, that could be one of the ways. Ano? So to proceed with an air shipment with lesser transit time, yun nga lang costly siya. So ayun, dinelete ko. Tingnan natin yung F1. Ito siya. Ni-refresh ko. Nawala na. So yun po yung responsibility ni planning. That yung ginawa kong yun, replenishment planning. Okay. So aside from, that is the first option, air shipment. Ano pa po ang other options given na ito yung ating sitwasyon? Yan. Kung kayo po ang planning. Ayun, napaka-critical. Ibig sabihin, mataas na yung risk ng line down. Ano yung gagawin yung action? Guys, ano po yung gagawin yung action para dito? Anyone? O, bukod po dun sa air shipment, ano pa yung gagawin nyo? Yes? Anyone po? Yes, kahit sa group chat. Yep. Pwede po kayong mag-message. Ito yung sitwasyon natin. Madaming negatives. Mataas yung risk ng line down. Ano po yung ating gagawin? Anyone? Wala na?
Yun lang, guys. Yun lang air shipment. Guys, okay. So, an alternative na gagawin namin dito is to communicate. Kasi kayo po as planner, it's like passing the ball. Ano, communicate with the production team. One, kaya ba nating i-increase yung capacity natin? Kaya niyo bang mag-build ng mas maraming ganito, part number? Okay? Second, review other part numbers. Kasi baka yung ibang part number nag-overbuild ka. Hindi mo naman pala kailangan. Ibig sabihin, wrong planning. Okay? Third, communicate with the customer service. Alin yung mga customers na pwedeng ipa-push out or ipa-delay natin yung shipment. For example, ito 120,000. Bakit ang laki ng demand nila? Di ba? So, pwede natin i-communicate yung customer service na nag-handle ng customer na to. Okay? So, that customer is Jilin, halimbawa. So, communicate that with the customer service handling Jilin. Okay, to push out the requirements. Questions? Nakuha po? Hoping nakuha niya yun. Ano? So, medyo maalam na magbasa nito, ng SCP. Alam kung ano yung order. Ito po yung negatives. Ito po cumulative lang. Ito yung available stocks. So, ibig sabihin, pag negative to, ibig sabihin, wala kang stocks. Zero, below zero. Okay? Ito, ibig sabihin yan, stock in transit. Okay, saan galing? Supply sa M4. M4, dito ka nagpaplano. Ayan yung plano mo. Weekly plan. Questions? Nakuha po. Nakuha to ha. Kasi may exercise tayo. So, ang plano magplano. Okay. So, ayan. So, ayan. Kailangan maalam kang mag-maintain ng data. Mag-download ng data. Maalam kang mag-forecast. Paano magbasa ng forecast. Paano mag-estimate ng error. Ayan. So, dito po, may mga cases na demand planning, i-communicate yung demand, influence yung demand, prioritize yung demand. Sa demand planning, ito po, kailangan magkaroon ng sales planning. Okay? Forecast. For example, in our case, nangangailangan kami ng monthly forecast. Sana napanood nyo yung SNOP meeting namin. May input dyan about the forecast. Ito po, forecast. So, ito yung forecast na pinoprovide sa amin, monthly forecast. Anong itsura niyan? Ayan, kung mapapansin yung monthly forecast na binibigay sa amin nung product management. So, ito, nakita niyo naman to last time. Ayan, yung forecast na pinoprovide nila. Ito yung summary. Okay? Extended until 2021. Questions? And then, meron pa dito, tinitingnan, pwede yung region. Okay? So, mahalaga yan. Part siya ng demand planning. Ngayon, syempre, alam na namin yung demand. Kailangan namin ma-plano yung production. So, that's supply planning. And then, for cases like, for example, wala kaming sapat na capacity. So, paano namin i-influence yung demand? It could be higher prices. Kung minsan wala kaming capacity, pero napakadami ng orders namin. Ayaw naming mag-give up ng customer. Ayaw naming malos ng business, kumbaga. So gumagawa kami ng action. Like for example, taasan namin yung presyo para mapababa yung aming demand. That's part of the way that is one of the ways to influence the demand. Nakuha? Nakuha po. On the same thing, pag naman mababa ang demand namin, pwedeng mag-change ng pricing, magkaroon ng offers. For example, yung mga sales. Okay, di ba? Yung mga discounts. Nangyayari yan. That's part of influencing demand. And then ito, pag may shortage ka, ito, kailangan laging
mag-prioritize ang demand, especially pag wala kang enough supply to meet those demand. Yan po yan nangyayari dito sa ating pinakitang sample. May tinatawag kaming allocation. Ayan, wala kaming enough supply. Ano? So, ipaprioritize namin. Sinong customer yung ipaprioritize namin para hindi mag-line down? Okay? So, nakuha po yan. So, kayo po as planning, responsibility nyo pong mag-manage ng mga ganong allocation. Like for example, this one. Tingnan natin to. Okay. So, this one is recent. Nababasa. That's urgent. Allocation mode. Yeah, sorry. Ayan, ito. So, ito po responsibility ng planning. So, simulan natin dito sa pinakauna. Ngayon, ayan. Kailangan, sorry, not this one. I think may mas maganda pa dyan. Okay, ayaw niya. Ito. Guys, ito yung responsibility ni planning. Mag-provide ng update. Ano yung mga orders na mamimit natin? Ano yung mga orders na hindi natin kayang i-meet? Ano yung mga stocks na in transit? So, kailangan mo ma-manage yan. And then, kailan padating yung mga stocks na yun? And then, kaninong customer natin ma-allocate yung mga stocks na padating? Okay? So, responsibility yan ng planning. So, mapapansin nyo dito, planning siya. Okay? Yan. Ito din, yan nga, yung plano niya. Okay? So, responsibility niya yan, mag-manage ng orders. Suportahan yung allocation na yan. Mag-prioritize ang demand. Nangyayari po yan. Okay? So, once again, pinakamahalaga is always communicate. Pag nawala yung communication, tapos na tayong lahat. Okay? Mas magulo. Okay? Questions? Questions po? Questions? Wala? Sa production or sa planning, may tinatawag kaming dalawang klase ng demand. One is yung independent and the other one is dependent demand. Itong independent demand, this comes from customers, and ito namang dependent demand is more of the consumption mula sa ibang material. For example, this part number. Balikan natin sa M4. Sorry, PXC. Tingnan natin to. 0287 15.pixel. Okay. Kung mapapansin nyo to guys, ito yung mga customers namin. And then ito po, ibig sabihin siya yung demand. Ang tawag dyan, balikan natin, that's called independent demand. So ito pong mga demand mula sa mga customers namin na yan. Yan, yung mga negatives na yan. Ang tawag dyan ay independent demand. Malinaw po. Ang tawag naman po dito, kung mapapansin nyo, negative. Ibig sabihin, nangangailangan itong part number na to ng part number na yun. Okay? Or in order to produce this part, nangangailangan siya ng 7,500 pieces. Malinaw. Ang tawag sa demand na to, dependent demand. Nakuha. So ito po, dependent demand directly from the scheduled production of a larger component, then independent based on the actual demand. Okay. Questions? Nakuha? Okay. Okay, so ano pa ba? Ayan, nangyayari to mga demand problems. May tinatawag kaming inflated demand. So this normally results to from back orders that are recognized as part of real orders. Kuminsan kasi, when we're downloading historical sales, adaming
mga demand na hindi namin naka-capture kasi nga hindi namin nabenta. So that adds up dun sa posibleng sales sa mga susunod na months. Tawag doon inflated. Lumaki bigla yung orders, lumaki bigla yung aming sales dahil sa marami kaming na-miss ng mga nakaraang buwan. For example, ito. Nung ano bang month ngayon? Nung October. Nung October, nakapagbenta lang kami ng 20K pieces. Pero come November, natapos po ang November, nakapagbenta kami ng 40K pieces. Bakit? Kasi 10K doon galing from October misses. Yung mga miss namin mula October ay na-push out, na-serve namin, na-fulfill namin by November. Ang tawag po doon, inflated demand. Questions? Nakuha? Ito naman po, outright errors. Ito nangyayari. Occurs when a customer orders the wrong quantity of the right item or the right quantity of the wrong item. For example, ito. Sorry, ano yung part number yan? Ito, 0257015.pxpb. Si customer nag-order ng 10K pieces. But in reality, 1K pieces lang pala yung true order niya. Ibig sabihin, nagkamali siya ng pag-order. Nangyayari yan. Posible rin naman po na tama yung quantity pero wrong part number. Mali po to. Dapat pala 025701110.pxpv. Okay? So, nangyayari po yan. And then, that could influence yung ating mga open bookings, open orders, and so on and so forth. Questions? Ito naman, unexpected sales increase. For example, ngayong nung COVID, yung, di ba, for example, sales ng alcohol, biglang taas yung sales nila. Unexpected yun. Kasi nga, may COVID. So, hindi, for example, for next year, hindi na natin pwedeng magamit yung sales nung alcohol this year for next year. Kasi nga, ngayon, may COVID tayo. Pero posible next year, wala na yung COVID na yun. Okay? Ayan. So, some of the ways, basahin nyo na lang po to. Kung kaya nyo na yan. So, forecasting. So, forecasting po, ito, sinabi nga kanina, it's always wrong. Okay? And then, kailangan meron tayong ginagamit na forecast estimate. Okay. So, ito, bakit daw kailangan natin to improve decision making and creating consensus? Ano yung magiging plano natin? Okay, so magkaiba po yung forecasting and planning. Pag forecasting, you're dealing with the future events, while planning, ano ang dapat na mangyari. Forecasting, what will happen. Ito, attempting to alter, ma-change yung mga future events. Good planning uses forecast as an input. Okay, questions? Kuha naman ano. Okay, so dito marami tayong iba't ibang klase ng planning. May qualitative, meron tayong tinatawag na quantitative. So qualitative, gamit tayo ng judgmental, mga Salesforce natin, or mga kahit walang basis. Yun. And then quantitative, we're using statistics here. So, ayan. Okay? So, ito yan. Gagawin na lang natin to para maganda. Okay. So, ayan. So, for next meeting, gagawa tayo ng forecast. Actually, marami pa dito eh. So, ipoprovide ko muna sa inyo. Isa-send ko muna. So, please, ito po. Ayan. For the exercise, ito naman po yung material natin sa forecasting. Ito po. Madali lang naman itong i-follow. Mas maganda kasi kung gagawin natin. So, please work on the forecasting this one. Check natin kung anong gagawin. Naka-give naman November 30 yung due. Paagahin natin. Sige lang, ino-open ko lang.
Okay. So, ayan. So, meron daw tayong goal natin is to determine September forecast for pilot permanent marker. So, ito yung raw data natin. Okay? And then, nakalagay dito year. Ngayon, ang ating gagawin is naive. But before that, siguro introduce na natin to. Okay. Dito po sa forecasting, may tinatawag tayo mga components. One is yung trend, seasonal pattern, na randomness. So trend, either pataas or pababa, and the seasonal, kailan tataas, baba, taas, baba, taas, baba, and then a randomness or yung tinatawag rin nating noise. Okay. Yan. Uptrend, downtrend, seasonalities, gets na naman yan, cycles. Ito yung nare-repeat over 4 to 5 years. Noise randomness, something that we can't explain. Okay. So, ayan yung process. Pabasa na lang din po. Okay. So, unahin natin tong. So, dito po sa forecasting, we're trying to develop a line of best fit. Ayan, ito yung historical. Kailangan, ano kaya yung projection for the future? Okay, again, ito ang historical actual results. Ano yung projection ko sa future? Okay, so ngayong COVID, kung mapapansin nyo to, ipapakita ko sa inyo. Yeah, very easy po actually na mag-forecast. Napakadali. Kung kahit na wala kang technical skill, kaya mo mag-forecast. Basta maalam kang mag-filter, maalam kang magbasa ng data. Pakita ko sa inyo isang sample. So, 4 questions mo. Kaya naman basahin yung iba, ano? Okay. So, saglit lang. Mabilis na to. Okay. Okay. So, kailangan magbigay kayo sa akin ng forecast para dito. Asa na yun? Okay. So, let's say ito yung ating forecast, Q4. Ngayon, ano kaya pag natapos yung quarter, ano kaya yung aming demand, di ba? Or ano kaya yung magiging sales namin? Very easy. Ang ginagawa ko lang dito pag nag-forecast ako ganito. Asa na yung screenshot? Ayan, very easy. Gagawa ko lang. Extend ko lang siya dyan. Ayan. So, posible, ano kaya level yun? Mga 48 million. Okay? So, napakasimple lang ang mag-forecast. Agree? Yes po. Pwedeng ganyan na yung forecasting natin. Pero syempre, may mga statistical approaches tayo ng forecast. Like for example, our first one is yung tinatawag nating na forecast. Ito po, you're taking the actual demand from the preceding period. It works for normally stable conditions. Okay, so ayan siya. Kung ano yung latte, yan yung forecast ngayon. Okay, tingnan natin dito. So, ang ating exercise ay ano daw po yung pilot marker for naive forecast. So, kung mapapansin nyo dito, ito yung group. May 3 tayong groups. Okay, pilot marker, GTEC, permanent marker. And then ito yung period, ito yung demand. So, kung naive, kung ano daw po yung dati, yun yung gagawin kung ano yung actual data, yun yung magiging forecast. So, i-filter ko lang yung group. Gusto ko ay board marker. Tama ba? Yun yung inas. Permanent marker. Okay. And then, ilalagay ko dito yung demand. And then, yung period.
So kung mapapansin niyo dito sa period, hindi siya dapat ganyan kasi dapat naka-sequence siya ng maayos. Kasi syempre may year dyan. So ako, lalagyan ko muna siya dito ng year. Actually, ito ay optional. Para namang pwede to eh. Sige, okay lang. Dito na lang, equal year general lang ako. Yan yung year. Then month, pwede kong kunin dito yung month. And then pwede kong ilagay dito month name. Okay, so 1 to 12. Okay, and then X lookup lang ako. Yan. Ito, comma. Ito. And then, ito yung aking pivot. I-change ko lang. Idadamay ko lang yun. Yan. Then period. Siyempre yung year. Paano kaya? Dito ko ilagay yung year. Then month name. Okay. So, ayan. Then, syempre, hindi ko naman kailangan ng total. Okay. So, ilagay lang. Ayusin na natin yung formatting. Options, display, classic, para madali. Hindi ko kailangan yung total. Yan. Okay. So, ano po ang forecast for? So, i-remove ko rin yung grand total. Ante na lang sa atin. Sorry, dito pala dapat right-click. Remove grand total. So, ang tanong sa atin guys is using na i-forecast. Ano daw po yung for September? September 2018. So, ilagay natin. Ito yung actuals. Sorry, hindi ko daw ma-change. Okay lang. Dito ko ilagay yung actuals. Then ito yung forecast. So, ang concept ng NAIF ay kung ano yung dating forecast. So, parang ganito. Okay, para mag-work yung formula, pag kasi sinili ko to, kung mapapansin nyo, ganyan. Pag binaba ko, the same. So, ilagay na natin yung reference dito. So, equal C5. Kasi, ayun o, C5, enter. Then, nababa na yung actual. And then, ito po, yan yung ating magiging forecast for pilot permanent marker. Check natin. Is it pilot permanent marker? Pilot permanent marker. Again, ito po ay na-forecast. September. Okay? So, kung ano yung dati, actual nung nakaraan, yun po yung magiging forecast ngayon. That's naive. Questions? Nakuha? Questions po? Again, kung titingnan natin yung advantages, napakadali, napakasimple. Kaso, pag halimbawa biglang taas ng demand and then may seasonality, medyo mahirap nang magamit itong naive forecasting. Given na maraming fluctuations naman yung demand, hindi naman siya stable. Kung mapapansin nyo to, kung i-graph natin siya, okay, ano bang green up ko dito? Sorry, i-graph ko lang siya dito ng mabilis. Siyempre, kakopy ko lang para ma-remove ko yung ito yung actuals. Na i-forecast. Insert. Siyempre, i-graph natin. Ayun, pansin nyo. Using na i-forecast kung ano yung dati. Yun din yung magiging demand forecast na sa sunod na buwan. So ito halimbawa biglang baba. So
mababa rin yung kanyang nagiging forecast. Which is hindi natin alam. Halimbawa ito, palitan natin to. Okay, hindi ko ma-remove. Apply. Apply. Bakit hindi ko siya ma-remove? Save lang. Ayan, nawala. Okay, isa pa. Insert. Okay, so this one is the chart using na forecast. Malinaw? So, halimbawa, nagkaroon dito ng demand surge. 300,000. Sorry, dagdagan natin. Anong impact? Maganda ba makita? Hindi. So, hindi siya ganun ka responsive or it reflects seasonality. Nag-overreact siya sa random influences. Nakuha, ayun o, nag-overreact. So, kung ibabalik natin siya sa dati, halimbawa ito, nag-inflated demand 80 million. Sorry, 80 million. So, ano itsura? Biglang taas yung magiging forecast mo, which is hindi maganda. So, maganda itong pag medyo stable yung condition. Okay? Questions? Or wala masyadong variations? Questions po? Good? Good po? Okay. So, next natin is yung simple averaging. It also applicable for stable conditions. Ito, ginagamit ng malimitan or malimit na ginagamit sa stock market. So this is based on the averaging of demand from the preceding periods. It's very easy to compute, and not responsive enough for changes in demand pattern, takes too little account to recent data, and will not adequately respond to trends. So ito po, simple average. For example, ang kinocompute natin ay 3-month simple moving average. Ayan. Ito po. So, application niya is for significant trend or erratic trend. Yun naman po yung weighted. Pero tingnan natin yung simple weighting average. So, tingnan natin dito, 3-month moving average. So, ano pong itsura ng 3 months weighted moving average natin? 3-month moving average, 3 MMA. So, start tayo dito. I-hide ko lang muna to. So, 3 months moving average. So, ito, yung average na, siya yung magiging forecast natin for October. Malinaw? Yung average po nila, yun yung magiging forecast natin for October. So, equal average ito. Okay? Ibig sabihin, sorry, ayusin na natin to. Yan po yung magiging forecast na taking into account the past 3 months. The question here is, that is for, permanent marker. Questions? So, ayan, may forecast na tayo sa kanya. Next, for the 6-month moving average, 6 months naman po. So, yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Forecast na ay dito sa January. Average nung huling 6 na buwan. That will be the forecast for this one. Is our forecast for September. Nakuha. Questions? Questions? Wala po. Okay. Next naman po natin is weighted moving average. Ito naman po weighted moving average is taking into account heavier consideration sa or heavier weight sa recent data. It's normally applicable sa
significant trend or any erratic trend. So most recent data is being emphasized and it can handle seasonality. So it may not respond to seasonality, especially for short seasonal periods. Yun nga lang yung kanyang disadvantage. For example, 3-month weighted moving average. Sabihin natin, ibibigay natin weighted 3 to 1. 3 for the recent data, and then 2 for the second, and then 1 for the 3 months ago. So 3 weighted moving average is equal to ito, multiply ko ng 3 plus ito, i-multiply ko ng 2, and then plus ito, i-multiply ko ng 1, and then i-average ko siya, i-divide ko siya ng 6, or sorry, 3 plus 2 plus 1, that's 7. And then may forecast na ako for 3 months moving average. Okay? So, kung titingnan natin siya dito. Ito ginagawa ito ni planning pag nag-evaluate siya. Okay. Ayan. Okay, extend lang natin. Okay. So, yan po yung itsura ng forecast niya. So, ayusin ko lang yung kulay kasi masyadong close. And then for presentation purposes, ayusin natin yung kanyang, kasi guys, mahirap. Kailangan kasi iba-iba yung kulay para makita natin yung distinction. Okay, so unahin natin to. This one is 3 months moving average. Yan. And then, lagyan ko dito na label. Masyadong hindi nagre-respond na aking Excel. Okay, hindi siya mag-respond. Ayun, mabagal. Okay, so ayun, mabagal lang yung aking Excel. Ayun niya pang mag-respond. Okay, so ito po yung forecast ko for 3 months. So papalitan ko lang siya ng kulay. And then, ito pong kulay yellow. So ito basically i-remove ko kasi hindi po yan nababasa. Mas maganda yung ganito. Then ito, data. Series name, new line. Bagal lang ng Excel eh. Okay, pasensya na, mabagal. So that is my na-forecast kulay orange. Okay, and then this one. Ito yung forecast ko gamit yung new line. Medyo mabagal talaga Excel. That's my 6-month moving average. And then ang kulay niya ay ito. Sorry mabagal talaga. Okay, lagyan natin ng this section ng kulay yellow.
And then itong gray, ito yung ating bagal talaga. Three months moving average. And then ito ay aking ayusin lang. Yan. So, yan. Kita naman yung distinction nung ito yung forecast natin for 6 months moving average, 3 months yung ating gray, ito yung ating naive, and then ito yung 3 months moving average. Questions? So, sa stock market, nagagawa po yan. Yahoo Finance. Ayan. Again, most commonly applicable po yan sa Yahoo Finance. Tingnan natin. Halimbawa, kahit alin. Okay. Sige, ayaw mag-log in. Sige, ito na ang SNNP. Okay. So, dito po may option kayo dito na makita yung chart niya. Pwede kayo mag-filter. Most common po is 3 months moving average. So, ito po. Asa na yun? Indicators. Moving average. Pwede natin yun, 50 period or sabihin natin 3 months. So, yan po. Yan po yung ating 3 months moving average. Yung kulay, I think it's ito. Okay? So, yan po yung commonly application ng 3 months mga moving average natin. Questions? Nakuha po ito? So, itong exponential smoothing, siguro gawin na rin natin. Okay. So, next natin is simple exponential smoothing. This one naman po, it provide you weights depending on so-called smoothing parameters appropriate for series that moves randomly above and below the constant term. So dito, ang question is, ano ang value ng smoothing parameter? Ng smoothing constant? Ito po yung alpha, yung ating theta. Or, ano ba ito? Alpha, I think. Mali lang yung sign. Yes, so ito po yung ating kailangan kasi dito malaman natin how inaccurate yung forecast. So, yeah, may mga ways tayo kagaya nung pagko-compute ng residuals, mean absolute error, and so on and so forth. Pero unahin natin itong exponential smoothing. So, simple lang naman po yung exponential smoothing. Kung mapapansin nyo dito. Excel. Okay. So, once again, experimentation is required sa exponential smoothing. Pero tingnan natin. So, nakalagay dito guys, yun, alpha. Provided yung alpha, January 2018 is 32,000. So, January 2018 daw, 32,000 yung ilagay natin, smooth forecast. With alpha, alpha is equal to 0.25. May initial forecast tayo dito sa January na 32 million. Okay? Ngayon, ang forecast dyan ay yung dating forecast plus alpha 0.25 times the difference between the actual minus the forecast. Yan po yung ating smooth forecast. So kung ilalagay natin siya dito, add SF value. Okay, so anong itsura niya? Ito. Yan yung ating smooth forecast. Gawin nating puti. Sorry, hindi pala kita yung distinction. Ayan, basta itong puti na ito, ibaba ko na lang siya. Or
Yan, ayusin ko na lang siya. Oops. Sensya na po, mabagal ang Excel eh. Okay, yan yung na-forecast. Then, syempre, ito, lalagyan ko siya ng label. This one is our smooth forecast. Then, color white para easily identified kung alin yung ating forecast. Okay, questions? Questions po? So, yan po yung ating mga commonly used forecasting method. Pero pag nasa industry ka, ang pinakagamit ay talagang months moving average. Moving average. Okay, yung tinatawag rin namin siyang rolling forecast. Questions? So, kaya nang gawin to? Yes? Kaya na pong gawin? Na. Ano? Okay, yes, naka-record naman. Hindi ko na ipaprovide tong ginawa kong ito, ano, kaya nyo na. Kasi baka i-replace nyo lang. Sige po, yung video naman ipaprovide natin. Okay, nagets po? Other questions? Pag medyo familiar na kayo dito, ayan, bibigyan ko kayo ng mas mahirap na data. I think marami pa to eh. Sa ating, yan, nasa UB yan. Questions po? Okay. So, itigil na muna natin siya dito. Tuloy natin siya next week. But, ayan. So, yung decisionalizing medyo komplikado yun eh. And then, ABC analysis medyo madali na to. Okay. With regards to your webinar po, sino pong naka-assign this week? Okay, pa-share na lang po uli ng link, ano. And then, yung iba po ay hindi po na sila sa-submit po ng ibang mga ito, yung mga notes na ginawa niyo po ay hindi pa po kompleto yung iba. Okay? So please, pa-kompleto po niyan. And then ito po yung vendor. Actually, this one is vendor analysis. Palta natin yung title. Okay. Yes, gawin yun. Madali lang naman po yun eh. Hindi ko na i-discuss yun na. Okay lang. Or gusto nyo i-discuss ko? Wala namang problema. Yes, sige. Wag na kasi i-discuss nyo rin naman to sa ethics eh. Opo, paggawa po nito. Sa ngayon may 3 na tayo nag-submit. Tingnan lang natin yung output. Yeah, just answer the question naman eh. Yan, kagaya ng ginawa nito. Yan. Okay. Yun, just answer question. Ito wala siyang answer sa last. Okay? So, ganun lang naman kasimple. I-discuss ito in detail sa ano eh, sa ethics. Okay, ni Ma'am Joanne. Questions po? Questions po? Any more questions regarding assignments? Anything? So, ito i-give ko na to. So, pwede naman kayo mag-advance na dito. Ano? So, kasi yung iba i-give ko na. Actually, sige, ayusin ko na lang to. Oh, I see.
Yan. Okay, bakit? Sige, ayusin ko na lang 'to. Okay, so ituloy na lang natin next week. So kasi dito, tuturuan ko kayong magplano. Yun yung goal. Yung may case, halimbawa may mga restriction tayo na 4 na materials lang out of 21 yung inyong ipo-produce. Tapos may capacity restriction, given na ito yung demand, magko-compute ng inventory projection, so on and so forth. So medyo mahaba-haba yun eh. Okay? Kaya medyo bibilisan lang natin ng konti. Else, madelay tayo. Pero please po, for this week na webinar, palatag po kasi mahalaga na rin po yan para dito po sa logistics natin. Okay, any more questions before we wrap things up? Wala naman po. Wala pong questions? Anyone? Good na tayo? Okay na po, ano? So, I think that's all for today. Salamat po guys. The video will be shared po later. Okay, so